Eto mga kapuso, magtatanong-tanong tayo sa mga kapuso natin kung pwede bang magnegosyo ng walang puhunan? Pwede naman po siguro ma'am, depende sa diskarte. Kailangan mo po talagang meron kang pera para magkaroon ka ng negosyo. Ay, hindi po. Yes po. Lahat naman po kasi ng bagay o mga gagawin natin, negosyo, pera po talaga ang unang-una natin kailangan. No capital, no problem. Aba, yan ang pinatunayan ng isang negosyante mula sa GMA Cavite. Sounds interesting. Care to share nga? Malutong, juicy at yummy na lechon belly. Maniniwala ba kayong inumpisahan daw ni Mark ang lechon rolls business na ito nang walang inilabas na puhunan? Nagsimula po siya 2017. I started po noon na wala siyang puhunan. Pinost ko lang siya, tapos ang daming nag-message sa akin. Collecting orders muna po ako. Kinuha ko po yung mga details, tapos nanghingi po ako ng down payment. Nung una, nakikiluto lang si Mark ng mga order sa lutuan ng kanyang bayaw. Ang bayaw ko po is may litsunan. Habang nung college po ako or saka nung high school, tumutulong-tulong na po ako doon, lalo po pag walang paso. Kung ano po yung ginagawa nung normal na lechonero, nag-a-ice po nung mga uling, nung griller, naglilinis. Si Mark na rin daw ang nagde-deliver noon para mas makatipid. Perfect daw ang napili niya negosyo dahil present ang lechon sa kahit anong okasyon. That time po kasi dito sa lugar namin, wala pong nagli-lechon belly. Madali siyang ibenta. May mga event ka, Pasko, birthday. Nag-ihaw-ihaw business din si Mark noon gamit lang ang 1,000 pesos na puhunan. Likas daw sa kanya ang pagiging madiskarte dahil bata pa lang, namulat na siya sa hirap ng buhay. Street vendor sa mga magulang niya noon at sa bangketa lang din sila natutulog. Dahilan para magsumikap si Mark sa buhay. Nag-aral po ako ng hotel and restaurant management. Nagtrabaho ako as cook, dishwasher sa isang restaurant. Nag-i-scholar din si Mark sa isang culinary institute kung saan siya napiling ipadala sa Amerika para sa isang internship program. Dahil sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng orders online, nakaipon si Mark ng 70,000 pesos na ipinuhunan niya para sa isang kainan ngayon. Nag-decide na po akong bumili ng sarili kong griller. Nung nag-online pa lang po ako, everyday, siguro po nakakanet po ako ng 2,000 to 5,000 po. Nung nag-start na po kami ng dine-in, kumikita po kami ng 15,000 to 30,000 a day. Gaya ng ibang negosyo, marami rin pagsubok sa pagbebenta ng lechon belly. Nung una po kasi wala pa kaming supplier. Ako pa po talaga napunta ako ng palengke, namimili ako ng lempo. Tapos po syempre po, ang isang baboy, 2 piraso lang yung lempo. So hindi po talaga siya madami ang supply. Katuwang ni Mark ang kanyang asawang si Angeline sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nasa 1,800 hanggang 5,400 pesos ang benta ni Mark sa kanyang lechon belly rolls. May mini roll, small, medium, large, at party-sized lechon belly. Meron din silang lechon belly with rice sa halagang 120 pesos. Present din ang lechon belly platter at lechon belly with chicharong bulaklak platter na pang 3 tao na. Malutong, juicy at yummy na lechon belly. Maniniwala ba kayong inumpisahan daw ni Mark ang lechon rolls business na ito nang walang inilabas na puhunan? Nagsimula po siya 2017. I started po noon na wala siyang puhunan. Pinost ko lang siya, tapos ang daming nag-message sa akin. Collecting orders muna po ako. Kinuha ko po yung mga details, tapos nanghingi po ako ng down payment. Nung una, nakikiluto lang si Mark ng mga order sa lutuan ng kanyang bayaw. Kada araw po, nakakaubos po kami ng 50 kilos to 100 kilos a day. Winner din ang kanilang putok-batok combo meals tulad ng lechon belly with sisig, chicharong bulaklak and rice. Chicharong bulaklak and rice at lechon belly with tapa. Mag-add lang ng 20 pesos, may drink na, andi rice pa. Kung hanap naman ay perfect for barkada at pamilya, must try ang kanilang bilao meats na may chicken inasal, ribs, barbecue, chicharong bulaklak, at syempre ang lechon belly. Nag-o-offer po kami lagi ng bago. Yung product po namin, mini-make sure po lagi namin na quality yung siniserve namin na lechon belly. Laging malutong po yung balat, tapos malambot yung karne niya.
Sa mga gusto rin pasukin ng lechon belly business, isi-share ni Mark kung paano ito gawin. Pagkatapos hugasang mabuti ang liempo, tatanggalan ito ng mga buto. Hihiwaan para mas manuot daw ang mga pampalasang asin, paminta, sasamahan ng bawang, sibuyas, toyo at kalamansi, tanglad, spring onions at sili. Irorolyo at tatalian saka tutuhugin. Inaabot ng 2 hanggang 3 oras ang pagluto sa isang lechon belly, depende sa laki. Sa pagluluto ng lechon belly, ang mapapayo ko lang is slow cook to perfection lang siya. Huwag mo siyang madaliin para mas lalong manuot yung lasa. Plus, lumambot ang karne, tapos malutong ang kanyang balat. Matagal na po kami kumuha dito. Binabalikan po namin dito yung napakalutong po nilang balat po ng baboy dito. Sarap, sobra. Juicy siya, hindi siya matigas. Saktong-sakto lang yung crunchy nung balat niya. Para palakihin ang negosyo, importante raw ang consistent promotion. Mga customer namin yung proof na masarap yung lechon belly namin. Kung ano yung feedback nila, ayun yung ipinopost namin online. Sila na rin po yung kusang nagsishare. Kung natikman nila yung lechon belly namin, nire-refer nila dun sa mga kaibigan nila. Kaway-kaway sa mga gusto magtagumpay dahil pwede rin kayo maging reseller ni Mark. May mga restaurants po na tinitinda nila yung lechon belly pero kami po yung supplier. Ang ginagawa nila parang rebranding. Pangalan nila yung lechon belly na siniserve nila pero po kami po yung suppliers. Dahil sa pagsisikap ni Mark, meron na siyang sasakyan, 2 iba pang negosyo at naipagawa na rin niya ang bahay ng kanyang magulang. Natutulungan na rin niya sa gamutan ng kanyang amang may kidney disease. Malaking bagay din daw para kay Mark ang makatulong sa ilang staff niyang working student. At pursugido raw siya sa lahat ng mga ginagawa niya ngayon para sa early retirement nilang mag-asawa. Siguro dapat kami mag-asawa nasa 45 to 50 years old. Nasa probinsya na lang kami para po mas ma-enjoy namin yung pagtanda namin. Nakakabilib naman ang fighting spirit mo, Mark! How to be you po? Sa negosyo po, mas maganda simulan siya ng mas bata. Wala naman po siyang pinipiling edad. Huwag pong susukuan yung problem. Bagkus, hanapan nila ng solusyon. Plus po yung mga empleyado nila, yung mga tauhan nila, ibus nila. Kung mahal mo yung mga empleyado mo, ganun din po nila mamahalin yung negosyo mo. Sa pagnenegosyo, may kapital man o wala, importante ang lakas ng loob, diskarte at tiyaga para hindi lang maabo ang ipinundar na negosyo.